dito na sama-sama kaming nagpe-fellowship, sama-sama pa rin po kami, Panginoon, na nagpupuri, Ama. Lord, patuloy ko pong itinataas sa'yo anuman po ang naging komplikasyon ng aming Pastor Eric, Ama. Patuloy niyo nga po, O Diyos, laging ipaalala, Panginoon, sa kanya yung mga bagay, Panginoon ko, hallelujah, at mga gawain na katulad po nito, Ama, na patuloy din po kaming paalalahanan. Ama, salamat po dahil tinayo mo, Panginoon, ang ministeryo na 'to, hindi Panginoon para sa dahil kailangan lang namin, kundi Lord, alam namin, Panginoon, na sa bawat araw nakakasama ka namin sa gawaing ito at patuloy mo kaming tinuturuan at tinutulungan, Ama. Tunay nga, O Diyos, na ang katapatan mo, Panginoon, ay hindi magbabago sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, maraming 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 salamat po sa lahat, Panginoon, ang ginagawa mo sa aming buhay. Patuloy mo nga po kaming pagpahingahin, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, sa oras na 'to. Kung may nakikita ka mga kapaguran mula sa buhay ng Nanay Andrea, Panginoon, Tatay Yolando, Kuya James, Ate Ninya, Ate Kelly, Ate Lisel, hallelujah, si Bro Mark, si Kuya Alejandro, si Kuya Raymond, si Kuya Joben, Panginoon, anuman ang kapaguran na nakikita mo sa kanilang buhay, Ama, hayaan mo na ang salitang ito, Panginoon, na maging kapahingahan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw nga po ang magsalita, ikaw po, Panginoon, ang magturo, ikaw po, Panginoon, ang magtuwid sa bawat isa sa amin, Ama. At patuloy, Panginoon, ang banal mong salita, Panginoon, ang magbago at mag-transform sa bawat isa sa amin. Patuloy mong i-purify at i-cleanse ang aming mga puso, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay, Ama. Patuloy mo din pagpalain ang bawat isa sa oras na to, mula sa iyong banal na salita, Panginoon, hanggang sa matapos, Ama, ang gawain ito ay para lamang, Panginoon, sa iyo, O God. Maraming salamat po muli, Panginoon, at Lord, hallelujah, Holy Spirit, we acknowledge you, Panginoon, sa kalagitnaan po ng gawaing ito. Patuloy ka namin, Panginoon Lord, hallelujah, makasama at maparangalan, Panginoon, at mapuspos po ang bawat isa, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. So tayo po ay dumako po sa ating message. So ang atin pong message ay ang sabi po dito sa ating yung atin pong gooder than good. Amen. So if God said, He will do it. Yun po ang pamagat ng atin pong mensahe. Ano po? If God said, He will do it. Amen? So, purihin po ang Diyos dahil hindi tayo katulad ng Panginoon, no po, na talagang ang Panginoon natin is perfecto. Amen? Kasi bakit po? Tayo mga tao, we make all kind of promises. Amen? Sa sarili natin, 'di ba? Gumagawa tayo ng mga promises sa sarili natin, gumagawa din tayo ng promises sa other people. At gumagawa din tayo ng mga promises saan po? Sa community natin. Amen? Gumagawa din tayo ng mga promises even to our imagined future. No, yung mga imagination natin sa future natin, madalas din tayong gumagawa na pag narating ko to, pagdating ng panahon na narating ko to, ito yung mga pagbabago na gagawin ko sa buhay ko. 'Di ba? We always make all kind of promises. But let's be honest, magpakatotoo po tayong lahat. Our promises usually come with fine print. No po, with fine print. Para siyang temporary lang. Para siyang, alam niyo yung yung sinabi mo lang o kaya pangako na hindi naman natutupad. Amen? May mga pangako lang na talagang tinupad mo at may pangakong hindi mo natupad. And that is our nature bilang mga tao. Kasi minsan hindi natin tinitingnan yung kayang gawin ng Diyos. Nakatingin tayo sa sarili natin sa kaya nating gawin. Kaya minsan pinapatunayan ng Panginoon sa atin that it's not us. It is Him. And minsan, alam nyo kung bakit minsan nagiging fine print yung ating mga pangako? Because saan natin kinukuha? Tuwing nangangako tayo sa mga tao, sometimes because of emotional driven, nadadala tayo ng mga emosyon natin. Kaya we say it in a moment. Amen? Not always with maturity.
Kaya napakahalaga po na tuwing tayo ay nagsasalita, amen, hindi tayo nadadala ng ating emotional. And sometimes, we make promises because, what po? Sometimes because it's easily broken. Madaling mangako, di ba? Madali pong mangako, especially, 'di ba, minsan nangangako tayo sa mga pinagkakautangan natin, 'no po? Madali, pagbibigyan tayo ng pera, madaling mangako, amen? Pero yung pangako natin na paano natin sila babayaran, sometimes sa ayaw at sa gusto mo, dumadating ka talaga sa point na may mga bagay na mangyayari sa pamilya mo, mga bagay na, 'di ba, may magkakasakit, may aksidente, alam niyo yun? To the point na hindi mo na matupad yung iyong mga pangako. And that is reality. Sometimes sa mga kaibigan, madali ding mangako. Kapag sila ay dumadaan sa pagsubok, 'di ba? Papangakuan mo sila. Amen? Pero hindi mo naman tutuparin. Amen? And sometimes, we make promises. Bakit po? Because self-serving. Dahil kapakinabangan para sa'yo. Nangangako ka sa ibang tao kasi may pakinabang to sa'yo. Amen? Sometimes, we use para ma-impress yung ibang tao. And sometimes, we use para mamanipulate natin yung ibang tao. And that is very sad, di ba? Sa katulad nating mga tao. Nakakalungkot. Amen? Kasi sometimes, kapag sa atin to ginagawa, kapag ikaw ang gumagawa nito, di ba? At dumating yung pagkakataon na ikaw na ang umani at sa'yo na to iginagawa, di ba napakasakit po ng pakiramdam? And sometimes, well-intended but poorly executed. 'Di ba? We mean it. Totoo, we mean it. Gusto nating matupad. But we don't follow through. Hindi natin nasusunod. Amen? And sometimes, in need, sa pangangailangan natin, 'di ba po, of reminders and backup. Kaya tayo na ngangako. Amen? Backup saan po sa mga plano natin? Because we forget. We flake or we fall short. 'Di ba? May mga pagkukulang tayo. Kaya bakit hindi natin natutupad yung mga pangako natin? Sometimes nakakalimot tayo. Sometimes kailangan nating paalalahanan ng mga taong pinangakuan natin. Amen? Even na nga lang yung pangako natin sa altar, 'di ba, sa asawa natin, that for better and for worse, magsasama tayo. Pero bakit gusto mo lang? Bakit tayo? Minsan, pagkasama natin asawa natin, gusto natin sila makasama ng for better. Pero pag dumating na yung point ng for worse, sino na lang yung natitira? Amen? 'Di ba nung nililigawan mo rin yung asawa mo, nangangako ka sa kanya, natutulungan mo siya, 'di ba sa panahon ng mga pangangailangan niya, nandun ka. Pero bakit pag dumadating na sa pinakamahirap na yugto ng buhay, amen, nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Amen? Kaya napakahalaga po na ang God po, if God said, kapag Diyos ang nagsabi, He will do it. At kailangan nating magtiwala doon. Hallelujah. So, ito yung problema sa atin. Kaya nagkakaroon ng mga complicated na mga kalagayan nating mga tao sa ibang tao. Kasi ito tayo. In reality, totoo. Aminin at hindi natin, ito tayo. Amen? Dahil din sa mga na-experience natin sa ibang people, sa ibang tao, 'di ba? Nagsisimula din tayo to expect from God. Amen? 'Di ba? Ngayon na tayo po nakakaranas na ng mga kabiguan sa mga pangako, 'di ba, ng mga tao. Sometimes, yung experience natin doon, parang feeling natin ganun na rin yung Diyos. Amen? Dahil sa mga experience natin na mga unbroken promises. But to be honest, mga kapatid, kung tayo lang po, minsan tinetest din tayo ng Lord kung totoong nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga po na mag-expect tayo talaga sa pangako ng Panginoon kasi walang pangako ang Diyos na hindi niya tinutupad. Amen? So, kailangan lang po natin talagang magpaka-honest na po. Dahil sa mundong ito, mga kapatid, kung magpapakatotoo lang tayo, we've been both the victim and the violator. Sometimes, ikaw ang biktima at sometimes, tayo ang violator ng broken promises.
without realizing. Amen? Na same po ng mga project that same instability unto Him. Ganon din sa Diyos, di ba? Tayo din po, no po, hindi Diyos ang nagbibiktim sa atin, tao, biktima tayo ng tao. Amen? At minsan tayo yung mismong nagbabiolate ng mga yon. Kaya minsan hindi natin nare-realize, amen, na ang Panginoon po ay hindi ganon. Kaya pagdating po sa kailangan nagsiship. Pagdating sa Panginoon, nagsiship yung mindset natin. Amen? Huwag tayong ma-confuse sa broken promises ng tao. Dahil yung promises ng Lord po, amen, hindi po katulad ng promises ng tao. It's not the nature of God. Amen? So don't confuse the broken promises of people with the unbreakable nature of God. Because God is unbreakable, kapatid. Hindi siya sumisira ng pangako. Amen? His word doesn't waver. Hindi nagwe-wave, hindi pa bago-bago, hindi pa alon-alon. His character doesn't shift. Hindi nagbabago ang karakter ng Panginoon. Nananatili siya kung paano siya. Kung paano mo siyang nakilala, mas makikilala mo pa siya na He is standing in His word. His promises don't expire. Hindi katulad ng expiration ng promises ng tao o ng mga mahal mo sa buhay o sa paligid mo. Amen? Because unlike us, hindi siya katulad natin, God doesn't need backup plan. Hindi niya kailangan. God doesn't need backup plan. He is the plan. Amen? Diba? That is the difference between God. Amen? Ikaw, kailangan mo ng mga backup. Kailangan mo ng mga tao na makakatulong sa mga plano mo. And even you need God sa mga plano mo. But God don't need you to plan. Hindi tayo kailangan ng Diyos para planuhin ang buhay natin, mga kapatid. And sometimes, yun yung nami-misunderstanding natin sa Panginoon. Dahil feeling natin, kailangan tayo ng Diyos. We need God. God don't need us. Kasi kung ayaw mo magpagamit sa Panginoon, hahanap siya ng iba. Amen? Samahan nyo nga po ako sa pagbasa, Isaiah 55, 8 and 9. Meron po ba? Kung wala po, sige po ako na lang. Sabi niya po sa Isaiah 55, 8 and 9, For my thought are not your thought, neither are your way is my way, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so are my way are higher than your way, and my thought than your thought. So dito po makikita natin ang pag-iisip daw ng Panginoon na hindi katulad ng pag-iisip natin. At ang kaparaanan ng Diyos ay hindi rin katulad ng kaparaanan natin. Ang langit daw po ay mas mataas kaysa sa mundong ito. Amen? Kaya yung kanyang kapamaraanan ay mas mataas sa pag-iisip mo. Amen? At sa kahit sino sa atin. So the promise of God, ang collateralized with certain assurance. First point po natin, the promise of God is rooted in His character. Amen? Maaaring narinig na po natin yung mga promises ng Panginoon. But God is not like us. Hindi siya katulad mo at hindi siya katulad ko. Maaring marami kang promises, marami tayong mga promises sa mga tao. Pero God is not like you and not like me. Amen? But ang dahilan po, you can trust that. Pwede nating mapagkatiwalaan. Amen? Yung promises ng Panginoon. It's not just it feels true. Hindi lang dahil nararamdaman mong totoo ito. Dahil totoo ito. Amen? It because it's written in His nature. Lahat ng mga nababasa natin na mga kwento sa Bible. Amen? Wala pong pinangako ang Panginoon. At sinabi niya na hindi niya tinupad because
It His character. Rooted po yun. Na po, matatag ang ugat ng mga pangako at salita ng Panginoong Diyos. Sabi niya po sa Numbers 23, verse 19, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Amen? Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Amen? So, ang Panginoon daw po, God is not like human. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Amen? So, tayo pong mga tao, ang nature natin, tayo po ay mga sinungaling. At hindi po siya katulad natin. Hindi siya din katulad daw natin na pabago-bago ng isip. Sabi po dun sa verse. Hindi siya katulad ng tao na pabago-bago ng isip. Kasi dun po nagagalit ang Panginoon. Ayaw niya ng taong pabago-bago ng isip. Amen? Kasi ang mga taong pabago-bago po ng isip, unang-unang karakter ng taong pabago-bago ang isip is sinungaling. Kasi hindi ka marunong tumupad ng mga unang mong sinasabi. Amen? Yung pabago-bago ka ng isip sa mga decision mo, pabago-bago ka ng isip sa mga ginagawa mo, na po, hindi mapagkatiwalaan yung sinasabi mo. Kasi nga po, pabago-bago. Diba po? Kaya napakahalaga po nun. Amen? So, dito po makikita natin sa verse na to, it's revealed the character sa pinaka-profile of God. Ito yung profile ni God. Never ever nating ika-compare po ang Panginoon sa katulad nating mga tao kasi God doesn't lie. Amen? Ito yung, ang pagsisinungaling po, ito yung, di ba, ito yung mga bagay na hindi totoo yung mga sinasabi natin. Ang pagsisinungaling, ang ibig sabihin nito, ito yung mga bagay na hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Nakakapag-disappoint, amen, nagpo-prove ng false over time. Sa lahat ng oras niya sinasabi, puro kasinungalingan. In other word, na po, ang kasinungalingan po, it's not just about what God said. It's how He followed through. Amen? Kaya nasasabi natin na ang nature ng God is hindi po pagsisinungaling. Kasi sinusunod niya. Amen? Sinunod niya kung anong sinabi ng Ama sa Kanya. Sinusunod niya kung ano yung sinasabi ng salita niya. God doesn't lie because He can't be anything but faithful. Hindi siya pwedeng magsinungaling kasi He is a faithful God. Amen? Not only does God not lie, hindi lang po dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, but the verse says, sa binasa natin, nor a woman being. Hindi rin siya katulad ng tao. Hindi siya tao. Amen? He is God. That He should change His mind. Amen? Hindi siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Amen? So, change His mind, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga na-i-imply sa mga emotion natin, kaya nagsiship po yung ating mga desisyon at mga pangako. Dahil nadadala tayo ng isip natin, amen, sa mga emotion natin, kaya po nababago ang ating isip. Katulad po ng pagsisisi, di ba? Dahil nabago ang isip mo, nagsisisi tayo. Amen? Reconsideration or second guessing. Kaya tayo nagkakaroon ng mindset na pabago-bago because of that. Nire-reconsider natin yung ibang payo, 'di ba? Nire-reconsider natin yung second guessing natin, baka mas maganda ito sa una kong pinlano, 'di ba? Ganun tayo. So that's why our mind change. Just like that. Hindi katulad to ng rooted na mind ng Diyos. But God doesn't operate like that. Hindi nag-ooperate si God ng katulad ng operation mo at operation ko. He doesn't react. Hindi rin siya nagpi-flinch. Hindi rin po siya nag-iisip ng pangalawang guessing. Hindi siya katulad, pag sinabi niya, sinabi niya. Amen? He speak from perfect knowledge and eternal love. Na hindi lang may talino yung sinasabi ng Panginoon. Dadalin ka pa nito
sa pagmamahal niya eternal, hindi lang temporary dito sa mundong ito dahil ang gusto ng Lord maligtas tayo. Amen? Kaya nga yung mga pangako po ng Panginoon, naglilid sa atin, di ba, sa repentance because of His eternal love. Amen? Kasi napapatunayan natin na yung pagmamahal natin sa Diyos pwedeng magbago but not His love. His love never changed. And it will never change. It is established. Wala tong expiration date. Kaya yung pagpapapako niya sa cross, mga kapatid, yung kanyang sacrifice sa cross, it's not expired. Even in your next generation, yun pa rin po ang pangako ng Panginoon. And that is the good thing. Gooder than good. That's why we call God gooder than good. Hindi sapat yung good na salita sa Kanya. He is gooder than good. Amen? And when He declare a promise, kapag nagde-declare ang Diyos ng promises, He has already seen it fulfilled. Kapag nangako ang Panginoon, may plano na siya doon and may ending na rin yon. Kaya natin siya tinawag na Alpha and Omega. He is the beginning and end, kapatid. Yung kwento ng buhay mo, baka akala mo nagpaplano pa lang ang Panginoon, His plan have already fulfilled. Fulfilled na yan. Kaya nga alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya at hindi para sa Kanya. Kasi bakit? Lahat tayo. Yes, Diyos ang nagplano. Pero His plan sa iyo at sa akin is already fulfilled. And when He speak, kapag sinabi ito ng Diyos, He speak it, heaven already aligned with it. Sumusunod lang ang langit sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga, even nung nililikha tayo ng Panginoon, di ba? Sumusunod lang ang mundong ito sa sinasabi ng Diyos. Di ba? In the beginning is Word. Saan galing ang pangako ng Diyos? Sa Word. Sa mga word po na sinabi niya. Amen? At doon sumusunod, di ba? Ang kalangitan, sumusunod ang lupa, sumusunod ang tubig, di ba sa Kanya? Even ang panahon sumusunod kung anong sinasabi niya. Bakit? He's not just God, kapatid. He is our Creator. Kaya wag nating isipin na mas magaling tayo sa Diyos. At mas magaling tayong magplano sa Kanya. At mas magaling tayong mangako sa Kanya. Amen? Kaya you don't have to anchor your trust in your feelings. Wag po sa feelings natin kaya lang tayo nangangako. Amen? Saan natin dapat i-anchor ang ating pagtitiwala? You can anchor in it sa character of God. Amen? The character of God. Saan pa po? Because sa revealed in His name. Hindi lang to sa character niya. Na-revealed ang pangalan niya dahil sa mga pagtupad niya sa mga pangako niya. He also sealed in His covenant. Sineselyuhan niya ang kanyang mga covenant ng kanyang banal na dugo. And it's proven in His record. Amen? Kaya tayo nagbabasa ng Bible ngayon para makita natin yung principle at prinsipyo ng Panginoon sa kanyang mga pangako. In number 23, the prophet Balaam was hard to curse Israel. Alam natin kwento na yon. Because every time he opened the mouth, blessing come out instead. Why? Kasi po, because God had already spoken the word of His people, and no amount of human interfere could undo what God had already decided. No amount, kapatid. Kaya nga kahit anong gawin ng mga tao sa Israel, hindi po mapapagbagsak ang Israel. Dahil nung nangako ang Panginoon sa Israel, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, at i-curse ko ang mag-curse sa iyo. Amen? Kung bakit ganun na lang din ang ginagawa, amen, ng US sa Israel sa pagtatanggol sa kanila. Kahit na sometimes yung president is paiba-iba din ng mindset, di ba? Pero pinapahintulutan po ng Panginoon yun. Pinapahintulutan po ng Diyos. Amen? So no amount of human interfered could undo what God has already decided. Hindi mo pwedeng i-interfere yung sinabi ng Panginoon o plano ng Panginoon. Kaya nga kahit propeta pa si Balaam, hindi niya pwedeng i-curse ang Israel. Bakit? Pinagpala yun ng Diyos eh.
Kaya ikaw din, kapatid, sinabi ng Panginoon, you are blessed. Pag sinabing you are blessed, you are beloved, no one can snatch you in His hand and in His Father's hands. That is the truth. It's just your mindset. Kaya ka natatalo ng kaaway. Amen? Maybe there is a cause. Because ang sumpa ng tao hindi tatalab sa ating mga anak ng Diyos kung wala kang ginawang masama. Amen? A curse, di ba po, ay hindi magkakaroon without cause. Amen? So, bakit, Sis Beverly, may mga nakukulam pa rin na mga Kristiyano? Kasi may ginawa sila. May ginawa sila na yun ang dahilan kung bakit tumatalab sa kanila yung curse. Kasi kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon, amen? At alam natin na protektado tayo sa Diyos, yun ang mindset mo. Hindi tayo tatablan po ng kahit ano pang salita, kahit pa sabihin ninyo, mga kapatid, tandaan niyo po ito, ano? Hindi porke sinabi sa Bible na ang bibig mo, 'di ba? Ang nilalabas niyan ay curse, 'di ba po? O blessing. Amen. Hindi ibig sabihin kinurse ako ni Nanay Andrea, kung wala namang cause yung curse niya sa akin, hindi yung tatalab sa akin. Kung walang dahilan. Because minsan, sometimes, di ba yung mga tao na pinagkautangan natin, di ba? Susumpa sila sa atin, sinusumpa nila, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Pero kung hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo, di ba? Hindi yun magkakaroon ng impact sa ating mga mananampalataya, kapatid. Hindi po. Kaya wag niyong isipin na pinaparusahan kayo ng Diyos, kaya ganun yung nangyari. Hindi po. Hindi ganon. Na po? Normal na tayo dumadaan sa mga pagsubok. Amen? At normal din na kung nagtanim tayo ng masama, masama din ang aanihin natin. Pero kung nagtatanim tayo ng mabuti, mabuti din ang aanihin natin. Amen? Hindi porke sinabi na atin niya na maghihirap ako. Hindi po totoo yun. Without a cause, kung wala akong ginawa, hindi yun tatalab sa akin. Because we are blessed. We are blessed at yun ang sinabi ng Panginoon. And we are protected. Kaya wag po kayo natatakot sa witchcraft, wag kayo natatakot sa mga sumpa-sumpa, wag kayo natatakot sa curse, mga kapatid, because the blood of Jesus is more powerful than those curses. Kailangan nyo lang yun iset sa mind ninyo, mga kapatid. Kailangan nyong ipaglaban yung mga pamilya ninyo na nai-involve sa mga ganitong gawain, sa mga demonic na mga gawain. Kailangan nating nagbabasa ng Bible to know our power, na sila ay nasa talampakan lang natin. They are not above us. Sabi nga ng Bible, papatayin ng Panginoon yung mga mangkukulam eh. Tas tayo takot, anak tayo ng Diyos. Huwag po tayong matakot. Amen? Without a cause, wala po yun mangyari sa atin. Pero pag gumagawa tayo ng mga masama at against sa Panginoon, tandaan nyo, papasok yun sa pamilya mo. Amen? Kaya, second point po natin, if God is rooted in His nature, it is confirmed in Jesus. Hebreo 9:15 po. Pabasa nga po sa Tagalog. May kasama po ba ako? Kasi kung wala na pong magsasalita, into na po ako magmensahe. Hebreo 9:15 po. Pabasa po sa Tagalog. Ano ate? Kay sister? Sige, na. Hebreo 9:15 po. Sabi niya po dito. Sige po. Sige po, Ate Lisel. Hebreo 9 po, 15. Sabi niya po dito, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makamtan ng mga tinatawag, asan ako? Noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan, dahil dito makamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pangpapala ng kanyang ipinangako. Amen po.
Amen. Praise God. So makikita po natin doon na dahil kay Kristo. Ang reason po sino? Si Kristo, hindi tayo. Because of Christ is the mediator of the new covenant. Nasa bagong tipan tayo sa new covenant that those who are called may receive the promises eternal inheritance. Na po, minamana natin. Now that He has died as the ransom po siya, kapalit ng mga kasalanan natin. Amen? As a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Kaya noon nag-aalay sila ng hayop na pag-aralan natin noon dati, di ba, ang atonement natin is si Jesus Christ itself. Ang nagtubos ng ating kasalanan. Kaya wala na yung mga hayop na inaalay ngayon. Because, di ba, all throughout the Old Testament, God made promises to His people. Ano po yun? Mga promises ni Lord of blessing. We are covering, mga kapatid, provision and forgiveness. Yung restoration and future hope. But those promises were tied to a covenant dahil sa pangako po ng Panginoon. And a binding agreement that required blood, obedient sacrifice, and intercession. Amen? Nakabind po yun ng agreement sa ama versus anak. 'Di ba po? Sa anak, 'di ba? Wala nang makita ang Diyos, kaya yung anak niya na po. 'Di ba? Para silang naglalaro kung tituusin, kung titingnan ninyo. 'Di ba? Bakit mo kukunin yung anak mo? Para saktan, ipako sa krus para lang matubos yung mga taong 'to. Amen? Kasi kailangan may mamatay sa krus. Kasi ang sabi po sa Roman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan may mamatay, kailangan may i-ransom sa krus, kapatid. At siya ang gumawa nun para sa'yo, sa lahat ng ating mga kasalanan. Na-bind yun ng banal na dugo, ng kanyang obedient na mga sakripisyo niya, at nag-i-intercede yun sa atin ngayon. From dito sa earth, patungo sa trono ng kanyang ama. Kaya tayo nakakalapit sa trono ng ama. And every time the humanity failed the term of the covenant, kahit nagpe-fail tayong mga tao, God is still remain faithful, mga kapatid. Hindi siya katulad natin. But He also knew this. Alam niya yon, 'di ba? Alam niya that we could never hold up in our side of perfection. Or we cannot hold that up of our side of perfectly. 'Di ba? Alam ng Diyos, Ate Billie Jean, na magkakasala ka from the beginning pa lang ng kapananganakan mo. 'Di ba? Alam niya din ng asawa, alam din niya na yung asawa mo, 'di ba? Lahat tayo magkakasala sa Panginoon. Alam ng Diyos yun, hindi yun sorpresa sa Kanya. Pero alam nyo, God never hesitate to step into the story. Not just as promise maker, but a promise keeper. Hindi tumungtong si Lord, si Jesus, 'di ba? Para lang gawin tong mga pangako na to. But He keep His promises, mga kapatid. He keep His promises. Kaya siya namatay, kaya siya nag-obey, kaya siya nagsakripisyo, at nagiging intercessor natin. That's who Jesus is. Kaya nga kung sasabihin natin na mga Kristiyano na, wala nang ginajudge na natin ibang tao, wag. Kasi they are the reason, we are the reason why Jesus came to this earth. But dahil tayong makasalanan, hindi dahil sa mga perfect. We are not perfect and we will never be perfect. Kaya walang kahit sino sa atin na magsasabi o magtutuldok sa mga tao sa paligid natin na hanggang doon na lang sila. No one. Kahit pa sabihin natin na sobrang sama na nilang tao, na sobrang makasalanan na sila. Amen? Hindi po natin pwedeng tuldukan yung mga tao because only God knows. At hindi na e-expired, tandaan nyo, hindi na e-expired ang pangako ng Panginoon. Kahit pa last minute yun humingi ng tawad sa Diyos at tanggapin siya na Diyos at sariling tagapagligtas sa huling hininga nun, kapatid. Kahit pa nabuhay yun ng mamamatay tao, basta sa huling hininga nun, sumuko siya sa Diyos, siya ay maliligtas.
siya ay maliligtas. Katulad nung nandun sa tabi ni Jesus Christ, na inacknowledge siya si Jesus Christ. Alalahanin mo ako. Amen? Hindi man niya sinabi na siya, ikaw ay Diyos. 'Di ba? Yung word pa lang niya, yung sincerity ng word niya, remember me. 'Di ba? Kapag pumunta ka na to your kingdom, sa kaharian mo, remember me. Kapatid, He is the first. Siya ang unang-unang tao na nakarating sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang, sabi ni Jesus sa kanya. 'Di ba? Ngayon pa lang, isasama kita sa kaharian. Amen? That's who Jesus is. His word. Amen? We can trust His word. He is the fulfillment of every shadow and symbol. He is the better sacrifice, the perfect priest, and the once and for all atonement. Once and for all, mga kapatid. Wala nang mas hihigit pa. Sabi ko nga dun sa last na mga pinag-aralan natin, kung natandaan ninyo, he win, di ba? He won the altar after altar. Because once and for all yung ginawa ni God. At hindi to na-expired, mga kapatid. Hindi siya katulad ng toyo mo at ng suka mo at ng bagoong mo sa bahay na may expiration. Ito walang expiration. Yung pangako ng Panginoon na to walang expiration. In Hebrews 9:15, it says that Jesus became the mediator of a new covenant. The word mediator means go between. Pag sinabing mediator po, siya yung nasa kalagitnaan nun. Siya yung pinakatulay. Halimbawa, yung Tatay God, si Father God, at saka yung mundo, tayo. Yung kasalanan, at saka yung Father God. Siya yung tulay doon. He is the mediator. Yun po ang tawag na mediator. Someone who stand between two parties to bring peace, connection, and agreement. Amen? Siya yung, anong tawag doon? Pag nangungutang ka, siya yung ano mo, tawag doon? Ano ang tawag doon po? Siya yung, Lateral. yes, siya yung nag-collateral. Siya yung meron pang isa, bukod sa collateral. Ano po yon? Guarantor. Yes, siya yung Co-maker, nag-guarantor. guarantor. Opo, siya yung co-maker, siya yung guarantor mo. Ibig sabihin guarantor, naggagarantiya sa'yo na akong bahala. 'Di ba? Akong bahala, anak. Kahit ano, 'di ba? Katulad natin ngayon, anak, kahit anong kasalanan na ginawa mo, akong bahala. Ako magbabayad. Ako anak, ako magbabayad ng kasalanan mo, ako magbabayad ng mga panloloko mo, ako magbabayad ng mga pagnanakaw mo, pagpatay mo, anak, ako magbabayad, huwag kang mag-alala, ako yun. Ako yung paparusahan ng ama ko, hindi ikaw. Ako, ang gusto ko lang sa'yo, mabuting buhay, eternal. Di ba? Na kahit na dumaan ka sa mga pagsubok na to, anak, hindi mo na pagdadanasan yung sobrang hirap na pinagdaanan ko dahil ako na yun. Di ba? Kaya siya naging mediator. Amen? Jesus didn't just talk. Hindi lang siya basta nagsasalita sa kanyang mga pangako. He embodied them. Amen? Nagkatawang tao siya at ginawa niya po yun. He didn't just deliver on the covenant. He became the covenant. Hindi niya lang dineliver yung mga pangako niya at yung mga covenant niya sa atin, kundi siya mismo ang naging covenant nun, kapatid. Siya mismo yun. Nagkatawang tao, the Word, in the beginning, the Word become God. Diba? Tapos yung pangako, yung covenant na yun, tutuparin din sa atin dahil siya, dahil sa Kanya. Because of Him. So if you wonder, kung ikaw nagtataka ka, do these promises still apply on me? Diba? Ito bang mga pangako na to, parte pa ba ako ng mga pangako na to? Ito bang Diyos na to, committed pa ba sa akin yung blessing, yung forgiveness, yung restoring sa kanyang mga people? Diba? Amen? Kapag ganito yung mga question ng utak mo, mapapatawad ba ako ng Diyos na to? Totoo bang pinagpapala ako ng Diyos na to? Isang bagay lang ang titingnan mo, kapatid. Look at Jesus. Huwag kang titingin sa ginagawa mo. Look at Jesus. The cross didn't cancel the promises. It confirmed them. Amen? Ang cross po, hindi niya kinancel yung promises sa'yo. Kinonfirm ng Panginoon sa atin that our sin is forgiven. Kasi may namatay na sa cross na yon, and that is God.
Jesus. The resurrection didn't replace the covenant. Hindi ni-replace ng resurrection ni Jesus, ng pagkabuhay niya, ang covenant. It is the fulfillment. Dahil kung hindi nabuhay si God, if Jesus Christ never resurrect in the third day, kapatid, wala tayo dito na sumasamba kay Jesus. Walang maniniwala kay Jesus kasi sasabihin natin, pangloloko lang yung mga bagay na yon, yung mga kwento na yon, mga kalokohan lang. But because Jesus Christ resurrect, yun ang naging tanda ng fulfillment ng kanyang pangako. Kaya nga sinamba siya ni Thomas, di ba? Di ba po? Lalo siyang hinigit na sinamba ni Thomas at ng mga disciple nila. At nung panahon na yun na nag-resurrect si Jesus, lalo silang naging bold. Amen? Bakit? Kasi napatunayan nila that the word of God fulfilled. When God raised Jesus from the grave, He wasn't just defeating death. Hindi lang po basta pinatay ng Panginoon ang kamatayan. He was declaring to every generation that every promises He ever made is still alive. Ito yung sinasabi niya sa'yo sa akin at sa akin, kapatid. Dinedeklara dito na hindi po nila natalo si Jesus because of death. God conquered death. Diba? Na-conquer niya yon. Amen? At ito po ang nagdedeklara na lahat ng generation natin, itong pangako ng Panginoon na to ay nananatiling buhay. Amen? And alam mo kapatid, kung anong ibig sabihin nito para sa atin? Kung mananatili ang pangakong ito ng Panginoon sa atin, sa lahat ng generation natin, we don't have to earn our place in the promises. Hindi natin kailangan i-earn. We just have to come through Jesus. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, our God is our righteousness. Ano man ang pagkakamali natin, balik lang tayo kay Jesus. Look unto Jesus. Focus to Jesus. Amen? Because of Him, everything is because of Him. The door is open because of Him. The term have been sealed because of Him. The promises is now your inheritance. Mamanahin mo na lang. Amen? Hindi dahil sa bloodline mo, but by faith line. Mananalig ka at mananampalataya ka sa Diyos na yon. Because Jesus is the proof that God promises didn't expire. They were fulfilled and then handed to you. Pinagkatiwala na sa iyo ngayon, kapatid. Inaani mo na ngayon. Pinagkakaloob na sa iyo ngayon. Kaya nga, anong dahilan para hindi ka maglingkod kay Jesus na to? Sa Diyos na to, kapatid? Sabihin mo nga sa akin. Anong dahilan para magreklamo tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Kung ang kapalit naman ng lahat ng ito is eternal. Kapatid, we have peace because of this Jesus. May kapayapaan tayo sa second life natin because, ang third point natin, because God secured. Secured by covenant, not circumstances. Sinecured tayo ng Diyos because of His covenant, hindi sa circumstances ng buhay mo, hindi sa kalagayan ng buhay mo, kapatid. Psalm 105 po, 8 hanggang 1. 8 hanggang 11, sorry. Or hanggang 10 po. 8 hanggang 10. Sabi niya dito, basahin niyo po sa Tagalog, He remember His covenant forever, the promise He made for 1,000 generations. Psalm 105 po ito, 8 hanggang 10. The covenant He made with Abraham, the oath He swore to Isaac. He confirmed it to Jacob as a decree to Israel as an everlasting covenant. Pabasa nga po, Awit 105, 8 hanggang 10. Basahin ko na po. Awit 105, 8 po hanggang 10. Amen po. Ang tipan pangakong laging nasa isip nila kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pang walang hanggan. Amen. So, praise God po, yun po yung kahalagahan ng covenant. Ay ko, sorry lang po. So, yun po yung kahalagahan ng covenant po, Kasi ito po yung nagpapatunay sa atin na kahit ano pa po ang amen, ng ating pong part po ng ating faith, even sa ating mga ancestor. Pag sinabing ancestor po, yung ating mga ninuno pa noon. Amen? Sa ancient world na to, yun pong covenant wasn't casual. It wasn't handshake, 'di ba po? It is soft commitment. A covenant was binding, blood-sealed, and generational. Na po, pinatotoo po ng Panginoon ang lahat ng ito mula po sa ating mga ninuno, kanununuan pa hanggang ngayon. Kaya nga po yung Abrahamic covenant po, kapag pinag-uusapan natin yung promises of God being secured by covenant, there is no better place to look than Genesis 15. Pag pinag-uusapan natin dito, yung sa Genesis 15, makikita niyo doon yung the moment of God made His covenant with Abraham. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga po ng covenant ng Panginoon mula sa ninuno natin hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Amen? At this point, makikita natin dito si Abraham po na naging still Abraham had been given the word. Ano pong sabi sa kanya? You will be the father of many nations. But years had passed. Di ba po? Siya pa rin ang ama. Di ba? Kinikilala nating ama. No child, no land, no visible proof. Just a promise. Di ba? Nung pinangakuan siya ng Panginoon. Pero dahil sa pananampalataya, mga kapatid, hindi siya nag-question ng kahit ano. At ganun din dapat tayo. Amen? Dahil sa pananampalataya natin, magtitiwala tayo sa Panginoon. Katulad ng sanabi po sa Genesis 15:8, sabi doon, But Abram said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Paano daw niyang malalaman? So, kung sa story na to, makikita natin yung dramatic and prophetic turn. Amen? At maaaring yun din ang tanong mo sa sarili mo. Paano ko makakamtan yung lahat ng ito? 'Di ba? Yun din yung maaaring same question na tanong mo sa sarili mo kung paano. God, 'di ba? How? How do I know that what you have promised, I will possess? Paano ko malalaman na itong mga promises mo sa akin, 'di ba? Ay magiging pag-aari ko, mapapasa akin. Paano, kapatid? Baka ito rin yung tanong na meron ka. Your answer is found in how God answered Abraham. God instruct Abraham to bring the series of animals, split them into two, lay them opposite each other. A known ancient covenant ritual. In those days, na po, sa panahon na yon, were two parties. Na po, yung two parties po that made covenant, they would walk through the blood path between the pieces symbolizing. Na ano po, na if I break this covenant, may what happened to this animal happen to me. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. But here's the stunning moment po. Abraham, ano pong ginawa ng Tatay Abraham? Abraham never walked the path. God does it alone. Si God po ang mismong nagpulpil ng covenant ni Tatay Abraham na yun sa mga pangako niya when the sun had set and the darkness had fallen. Sabi po sa Genesis 17, a smoking fire spot
with a blazing torch appearing and passes between the pieces. Wasn't a ritual. Hindi po to ritual. It was a revelation po kay Tatay Abraham. So God was saying, if this covenant fail, let the curse fall to me alone. Kaya ganun din sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon. Kung magpe-fail ang covenant ng Panginoon, parusahan daw siya. Mag-isa. Amen? Hallelujah. Kaya dito po why a smoking fire pot? Kasi nagre-represent ito ng God presence. Kung saan po doon natin makikita yung appearance ng Panginoon sa mga smoke, sa fire, ng mga old covenant, ng mga old and light. Amen? At sa Exodus, makikita natin doon sa Mount Sinai, di ba? Doon po yung smoke sa apoy nagaano si Tatay Moses. Sa Exodus 3 doon, makikita natin yung burning bushes. Sa Exodus 13:21, makikita natin na nilid sa Israel sa pillar of fire at night. Sinusundan po sila ng pillar of fire at night. Hindi tao ang gumawa nun, mga kapatid, ang Diyos po. Sa cloud, even ang cloud po, nilililiman sila sa gabi, sa umaga pag mainit. Hindi sila ang gumawa nun, ang Panginoon po, dahil may pangako ang Diyos. Sa Deuteronomy 4:24, the Lord, your God, is the consuming fire. Amen? Kaya naranasan din naman, di ba, nila Abednego, di ba po, nila hindi sila nasunog. Sa panahon na sunog na yun, sinamahan sila ng Panginoon. Sa apoy na yun, sinamahan sila. Bakit? God can consume the fire. The fire represent God, holiness, His purity, and His consuming presence. Ang smoke naman po, nagsisignify siya ng mystery, reverence, yung kataasan ng Panginoon, and the hidden majesty. Amen? So, sa Genesis 15, makikita natin doon yung mga tagpuan po na to. Amen? That hindi lang po sa visible sign ng God Himself moving through the pieces. Ito po ay nag-rectifying po ng covenant ng Panginoon kay Abraham na na-witness po niya but not participate in. Hindi siya nag-participate. Na-witness lang niya yung revelation na yun. Amen? Kaya, bakit ito matter? Bakit ko to sinasabi sa inyo, mga kapatid? Bakit sinasabi ko yung Old Testament sa inyo at pangako niya kay Abraham? Kasi, alam nyo, this is not just a covenant of blessing sa iyo at sa akin, mga kapatid. It is covenant of responsibility, one in which God assumed the full weight of the promises. Yung bigat ng mga pangako na to, siya din po. Amen? Siya din. Sa Galatians 3:29, sabi niya, if you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and heirs. Tagapagmana ka rin according to the promises. Diba? According sa pangako na yon, may pinagkukunan po tayo. So through Christ, we are brought into the same covenant covering. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin po ang Old at New Testament. Diba? Same covering na meron ka, na meron si Tatay Abraham at meron ka rin. An everlasting, kapatid. Everlasting. Walang katapusan. Unbreakable. Hindi masisira ang covenant na to. Amen? Bakit po? Kasi initiated po ito ng Panginoon. Amen? Initiated by God, not request or negotiated by man. God, tsaka Father God po ang nag-usap dito. Sinelyuhan po ito ng blood ng Panginoon, pointing forward to Jesus. At number 3, ito ay conditional in the responsibility. God's walk it alone. Ginawa to ni Jesus Christ, hindi tayo kasama. Para mapulpil po itong covenant na to, hindi ka naghirap katulad ni Jesus Christ, pinako sa krus, namatay, nilibing. Diba? Hindi. Napulpil lang ito kasi nai-inherit na lang natin. Natatamasan na lang natin, mga kapatid. Hindi ito ginawa mo o ginawa ko. Si Jesus mismo. Eternal in scope. Promises for 1,000 generation, kapatid. Sa generation mo, sa mga kaapaupuhan mo po, yun po, makakaano natin tong covenant ng pangako ng Panginoon. Amen? So, maaring ngayon, nararanasan mo na yung sitwasyon mo, hindi ka qualifies. Maaring yun ang iniisip mo na nag-mess ka, di ba? Napapalayo ka sa Panginoon o nagda-doubt ka sa Diyos.
But the promise is still hold, kapatid. Hinahawakan ka ng mga promises na to. Ito ang promises na hindi na expired. Amen? Because it's not secure by your situation. Hindi to nagiging secure dahil sa sitwasyon mo. Hindi rin to nasi-secure dahil sa kalagayan mo. Nasi-secure ito because of God covenant. And the covenant is not casual. Hindi rin to seasonal. Hindi rin to sentimental. It is legal. It is eternal. It's sealed in Jesus. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Father God, sa mensaheng ito, Panginoon, that if God said, He will do it. Kapag sinabi mo, gagawin mo, Panginoon. Kaya salamat na kami ay natututo na ma-secure kami by your covenant at hindi sa sitwasyon namin o kalagayan namin. We are secured because of you, Jesus Christ. Dahil ikaw ang nag-confirm ng lahat ng mga pangako mo sa amin. And Lord, thank you, Father God, that we are become rooted, Panginoon, at matatanim din kami katulad, Panginoon, ng karakter mo, Ama, na pinakita mo sa amin. Salamat na tinuturuan mo kami, Panginoon, na Lord, even kami ay nagkamali din, nag-break din kami ng mga pangako mo, pinakilala mo ang sarili mo na hindi ka katulad namin. And we thank you na hindi ka katulad namin. Panginoon, salamat na Diyos kang tumutupad ng pangako at Diyos kang tapat sa pangako. Purihin ang Panginoon and to God be all the glory po. God bless po sa bawat isa. Amen po. Amen, sis. Salamat sa mensahe mo, sis Bev. Nabil na ba ng Panginoon sa iyo? Salamat. Mensahe.